Ano po? Pero wala po dati meron eh. Merong tinagalog. So, moving on po sa administration, sa chapter 4, ang inaano naman po dito yung Article 32, Composition of General Assembly. So, naulit yung yung nakalagay. Hindi ko pala ito na-ID. So, the General Assembly is composed members who are entitled to vote. Ano po? So, ito yung mga may karapatang bumoto na nakalagay sa inyong articles and bylaws. Nung nasa office pa ako, kasi first year po ng work namin, nasa office muna kami. So, ini-expose kami dun sa mga problema ng co-op. So, nakarating ako, meron kaming isang co-op na hawak, na dalawa ang set ng board of director. Tapos, kasi akala nila ang co-op, parang asosasyon lang po bang pwedeng tumayo, pwedeng mabuwag, pwedeng pasukay ng basta-basta. So, merong sabi nung original na pinagbotohan mga farmers, sila yung legit, sila yung tunay, sila yung may papel, sila yung may General Assembly, sila yung nasa dokumento. Pero may pumasok na magaling na isa na teacher, parang teacher siya eh. Tapos, inorganize niya. Ang ginawa, nagpapasok ng ibang member, hindi tinignan yung articles and bylaws. So, dalawa yung nasulat sa office. Dalawang set of officer. Pero nung pinagsabihan ng boss namin, sinulatan sila na ito yung cover ng membership, yung mga member na sinasabi mong pinasok, tapos hindi legitimate. Kasi nga, hindi sila farmers. Para nakita kasi nila na yung co-op ay parang may potential. At saka, alam niyo naman po kasi kapag mga farmers, di ba, pwedeng madaling magamit yan na kukuha ng gamit, kukuha ng grant, tapos iba makikinabang. So, ganun po yung nangyayari. So, dalawa yung set. Ang hirap tibagin kasi yung isang na tumatayo, magaling eh. Parang teacher nga po siya, parang alam niya. Kaya nang nalimutan niya yung na-overlook niyo yung articles and bylaws. Sa isip niya, basta pag pumasok kami, dahil mga farmers kayo, hindi niyo kayang intindihin niya kami yung mag-organize. So, yun yung tinatawag natin social justice. No? Tinatanggal na ng karapatan yung mga farmers. Yun yung nakakalungkot kasi sila yung magagaling tapos ginagamit. Ano po? So, ganyan po dapat ang kaya dapat ang susunod ay General Assembly. Kapag ako gano'n ang nangyari, Ang masusunod po, yung natatanggal po yung isa. Dinideclare ng CDA na sino yung set na original, yung tunay na set ng officers. Ano po? Yun po yung mangyayari. Kasi ang po nun, yung mga signatory. Yung mga signatory kasi ng dokumento ng papel. Dalawa. O sino tunay? So dapat i-declare ang gagaling sa office namin through investigation kung sino talaga. Opo. Kasi titignan ng mga dokumento. So sa powers of General Assembly, ito ba ay nakita ninyo nung Special General Assembly? So to determine and approve amendments, syempre approve na yan. Ang tanong ko lang po sa inyo, nung nagkaroon pa kayo ng articles and bylaws, inihain ba ito sa inyo? I mean, pag sinabing inihain, inisa-isa ba? Pinaliwanag sa inyo isa-isa ang laman ng articles and bylaws. Siyempre, yung karaban, hindi. Hindi na. Kaya po wala kami idea. So yan po. Dapat ay alam po ninyo. Kaya ngayon, hindi pa naman, pag yung iisipin na yun nangyari na po, wala na kami magagawa. Magagawa pa rin kayo. Alamin nyo kung ano ang laman ng inyong articles and bylaws. Kasi dadating ang panahon, babaguhin nyo ulit yan. Ano po? So, sa General Assembly, ito yung mga ginagawa. So, amendments, approval of amendments to the Articles of Incorporation and Bylaws, to elect or appoint the members of the board, and to remove them for cause, and to approve developmental plans of the cooperative. Walang raffle. Walang raffle ha, oh. Inaw. Sabi kasi, ma'am, hindi umatid kasi walang raffle. Kasi hindi maganda ang
paliwanag ninyo kung bakit sila member ng co-op at bakit mahalaga ang General Assembly. So yan po ang kapangyarihan nila. So ang sabi dito, subject to such other provisions of this code, the only for purposes for prompt, intelligent decision making. The General Assembly may be a 3/4 vote of all its members with voting rights. So dapat po, kapag kayo ay mapapa-aprobahan, dapat 3/4 votes. Ibig sabihin, kung may 100 ang voting ng tao, dapat 75 ang umuoo. Sa mga decision making po yan. So ang kasunod po ay quorum. Ilan ang quorum ninyo? 25% ba nakalagay sa bylaws? 50 plus 1 yata yun. Sabi sa 95-20, 25 at least 25% of the of all members entitled to vote. Pero sa inyong bylaws, dapat alam niyo yan. Ilan? Kung kayo ay 15, ilan yung 25%? 25. Ay, Ang unti, di ba? 13. Ang unti, ilalagay nyo dun sa 25% ang number ng ang pupuntahan ng co-op ninyo. Kaya dapat umaattend kayo ng General Assembly. Umaattend dapat ng General Assembly ang isang member. Lalo na kung siya ay entitled to vote. Ano po? And then voting system, nabanggit yan kanina dun sa difference. Ano po? 1 man, 1 vote. So ito po yung notes na dapat yung matandaan. Ito po yung matters that requires 3/4 votes. Nare-require ng 3/4 votes. Dapat boto, ano? Boto kung usapan. So, to amend the Articles of Cooperation, to divide the cooperative, kapag mag-divide, ibig sabihin, maghihiwalay sila. Magagawa ng ibang pangalan yung kalahati, kumbaga. Tapos na yung isa. To merge or consolidate, kunwari, kayo po ay co-op ng mga farmers. Parang, ang nakikita, nagkaroon ng program ang provincial na magkakaroon ng malaking production o kaya ng malaking factory para sa niyog. Magkakaroon ng kasing laki ng katulad ng mga negosyante na sa Candelaria, kumbaga. Ang kailangan ay lahat ng farmer, hindi pwede kung wala, hindi gagawin federation. Isang co-op lang. So, ang nangyayari, mag-merge, masasama-sama silang lahat. Mawawala yung pangalan ng mag-merge. Ang isang pangalan lang ang matitira. Kung meron coconut farmers ang Quezon, magdidesisyon na yun ang bubuhayin. Tapos yung asset at liabilities ng mga mag-merge, kukunin ng matitira ko. Ganun yung merging. Magsasama-sama. Pero mawawala yung pangalan ng i-merge. So, kailangan din po yun ng required vote. And then, sa kontrata, inihahain niyo yan sa GA, kailangan din pagbotohan kung itutuloy yung kontrata o hindi. Ano po, papasok pa ba tayo sa ganitong negosyo? So, to ratify an act of a disloyal director, yung pagtanggal ng director, matapang kayo kapag discuss nyo ito sa inyong member. Pagtanggal ng BOD. May grounds naman, hindi naman pwedeng basta-basta magtatanggal. Ano po? To remove an officer, director, or committee member, and then to voluntarily dissolve. So, kayo na nagsabi, co-op na nagsabi na ipa-dissolve na natin yung co-op. Kailangan ng vote. Kaya lang tanong naman, saan mapupunta yung mga bigay sa amin ng ganyan. Wala, hindi babalik mo yun. Baka magkautang pa. Magkakaroon na halimbawa nga at dalawa mo, nag-dissolve yung isa, may mga gamit na. Pag merging, ay di... Merging, ililipat po yung mga gamit. Ililipat mo yung asset.
dun sa matitira. So, composition of board of directors, so sabi kanina, 5, 7, so hanggang 15. Ano po, basta odd number. Ano po, pero yan po ay nakalagay, naka-indicate yan sa bylaws kung ilan. Hindi po rin nakita nyo sa 95-20 na 5 to 15, 5 to 15 kayo maglalaro doon. May nakalagay sa bylaws nyo kung ilan. Kung 5 yan, 5 lang. Hindi ba rin sabi sa 95-20 hanggang 15, hindi mo putuhan tayo ng hanggang 15, hindi po. Kung ano yung nasa bylaws nyo, yun ang susundin. Pwede mag-amend. Ay di maghihintay ulit tayo ng General Assembly. So, power of the Board of Directors. Ito ba ay ginagamit ninyo? Power. Planning, direction setting, and policy formulation. May gagawa? Hindi kayo na-registro. Wala kayong plano? Kailangan pa ng guidance. December. 8 months. Anong pinag-uusapan niyo sa 8 months? Magtanong po kayo sa amin. Ano po? Tanong kayo sa may alam. Huwag po kayo umikot ng makulit yung San Antonio. San Antonio talaga. Natutuwa ako sa kanila. Ma'am, may tanong po. Okay na naman po yun. Pag hindi nakasagot, i-PM ulit. Kapag hindi sumagot, magtanong lang. Basta sa ang sa sarili niyo, ma'am, hindi kami nagkulang, nagtanong kami. Hindi kayo sumasagot. Ako. Kasi kapag hindi kayo nagtanong, talagang hindi kayo nagtanong kahit kanino, wala. Sasabihin mo, hindi namin alam eh. Paano ba tayo magkakaalam? Tatanong na lang. Ano po? So ito, gagawin nyo. Mag-focus na kayo dito. Opo, ibigay nyo na sa akin yung email nyo. Hindi ako madamot sa box. So, Article 39, Directors. The members of the Board of Directors shall not hold any other position directly involved in the day-to-day operation and management of the cooperative. Hindi dapat nangingialam sa day-to-day operation. Kaya tinanong ko agad kung meron yung association eh. Kasi yung association ng presidente ang nagmamanage. Hindi po dapat ganun. BOD ang gagawa ng policy, manager ang mag-i-implement. Yes po. Kamukha po nung sa Tanaw, bali yun pong president ng co-op. Siya rin yung BOD chairman. Wala pong president ng co-op. Association po. Association. President ng association, tapos BOD ng co-op. Wala pong problema sa ganun. Kaya lang, kapag iisa yung ginagawa niya, kunwari, nagpapaka-presidente siya, tapos siya pala nagmamanage yung sa co-op, hindi pwede. Mamimili siya, BOD ka o management? Meron na. Mamimili. Ano po? Kasi kayo nga sa BOD, kayo nga nag-appoint ng manager, tapos kayo ang gagawa ng trabaho niya. Bakit kayo nag-appoint? Diba? Bumaba na lang yung BOD, siya na mag-manage. Opo. Kaya pag may mga ganyan problema, yung isa ko pa narehistro, yung isang BOD, ang daming alam. Ma'am, sabi ko nga sa kanila, ganito, ganyan. Kaya lang kasi, yung sinasabi niya maganda naman, kaya lang, dapat po kasi ang desisyon ng BOD ay nasa management. Dapat nang gagaling sa management yung decision niya. Doon sa report ng manager. Walang ginawang management. Ang nangyayari po, nagiging management siya, hindi siya nagiging BOD. Ano po? So, dapat malinaw. Dapat laging malinaw sa inyo kung ano ba ang posisyon nyo sa co-op niyo. Kasi, baka hindi nyo naintindihan, hindi nyo alam ang gagawin nyo talaga. So, any person engaged in a business na same negosyo ng co-op, hindi kayo pwedeng mag-BOD. Kasi magkakaroon ng conflict of interest. Kahit pa gano'n tayo ka-honest, baka pag nakita nyo kumikita ang co-op at hindi kumikita yung negosyo ninyo, Sabi ako na lang.
hindi pa nga BOD yung isang kilala, management pa nga lang yun. Pinag-anuhan ng slaughterhouse, nag-slaughter. Pinag-aaral siya ng yung manager, pinag-aaral ng BOD, paano slaughterhouse, paano magkatay ng baboy, paano ganyan. Ang dami pupunta. Nung natututo na siya, nagtayo siya ng sariling slaughterhouse. Umalis siya sa pagiging management. Ay di sayang ang asset na ang sayang ang investment sa tao. So kapag po kayo may ganun, lagyan nyo ng kontrata. Sa bawat paaral namin sa'yo, Yes. maglilingkod ka sa oo. Wala po bang limitation sa order? Halimbawa, pag-aaralin namin siya ng pag-technician. Tapos, Dapat may kontrata 2 years kayo. lang. Wala pong maximum or minimum. Kasi sa inyo po yun. Depende na sa akin. Opo. Kawawa naman has no complexes. Sa akin, ayaw mag-aral. Ha? Ang problema natin, ayaw mag-aral. O yun pa kaya nagbigyan mo ng kontrata. Hindi may ano siya kasi Article 40, meeting of the board and quorum requirement. pag natututo na Sa board tayo. In case of the private cooperative, Pag mag-aral, the dapat director matuturuan shall siya. hold its meeting at least Pero matuto once a siya, month. matuturuan siya isa. Hindi pwede isa lang siya marunong. Once a month. Sipin nyo, once a month, libre na merienda yun. Wala pang merienda. Ano po? Kaya kung ayaw nyo maubos yung oras sa pag-meeting, pag-aralan nyo na agad kung ano ang pag-meetingan. Marunong na kayo mag-meeting. At nagpapatawag kayo a week before. Oo. Tapos nakalagay ng agenda? Oo. Kaya kayo nagno-notice. Kaya kayo nagkakaroon ng notice 7 days before ng meeting ng BOD para mapag-aralan ng BOD yung mga dapat nilang pag-aralan. At lagyan nyo na ng assignment ang bawat BOD ninyo para merong nag-aaral. Yung isang teachers co-op dito sa Lucena, meron silang 9 BODs. At sa 9 na yun, dahil sila ay public school teachers and employees, yung 9, iba't iba yung hawak, ibang representation ng members. Isang nasa teachers, isang nasa non-teaching, isang nasa yung employee lang. So nahahati. Ibig sabihin, kapag nagbigay ng policy ng bagong pautang, makasakop ba niya yung membership lahat? So merong merong BOD na nag-i-stand sa bawat may representative yung membership. Kasi hindi naman pwede sa teachers lang kasi hindi naman lahat na nagtatrabaho sa DepEd, teachers lang eh. So meron para sa non-teaching. So co-op nyo kung kaya yung maghiwa-hiwalay ng task sa BOD para may BOD na nag-aaral dun sa operation, kung ano man yung kumari, isang BOD nagmo-monitor sa policy, meron siyang yung list ng policy, ilan na yung nagagawa. Ano po? Tapos, ito si Vice Chairperson, siya sa policy ng membership. Itong isang third BOD, ito ay para dun sa engaging, ano yung sa business, ano yung makakatulong. Bigyan nyo ng assignment. Kasi kapag walang assignment, wasak-wasak, labo-labo kayo pag nag-meeting. Walang nag-aaral. Ano ba? At least kapag may isa nag-aaral, kapag nagkaroon ng desisyon, kampante kayo kasi pinag-aaralan niya. Kasi nung pag nag-meeting kayo, anong desisyon natin? Lahat kayo mga 10 minutes nakagano. Eh kung may isang nag-aaral, kung lahat kayo ay nag-aaral, eh di tapos ang meeting, hindi kayo abutin ng merienda. Tipid. Kaya po yun ay 7 days before para alam niyo yung pag-uusapan. Tapos yung 7 days na yun yung time na pwede kayo mag-usap ng ibang BOD na, ay, anong plano dito? Anong gagawin dito? May time kayong para pag-usapan.
At kung may naisip kayo idadagdag, hindi pwede nyo pa idagdag. Kasi pagdating ng mismo meeting, bawal na magdagdag ng agenda. Kasi sayang oras mo kapag nagdagdag kayo ng other matters. Kaya kung ano po yung mismo pag-uusapan ninyo 7 days before, yun na yun. Kakain. Special meetings, kapag may kailangan. So ito po ay one week before. Then a majority of the board shall constitute a quorum or conduct a business. So alam niyo naman ang kahalagahan ng quorum, ano po? Hindi mag-i-start ang meeting at walang matatapos na desisyon pag walang quorum. Kaya dapat may 7 day notice, 1 month notice para ihanda na ng mga BOD at ng mga member din na may meeting ng ganun. Para i-scan na nila. Kung hindi man matutuloy, kung hindi makakatid, magsasabi agad. Ano po? Oh. Goal po yan. 25% dapat ay, dapat 3 consecutive absent. Dapat ay may paliwanag siya. O kaya, sa mismong meeting, hindi siya dapat mga before man lang, sabi siya na hindi siya makaka-attend. Hindi pwede yung mismong meeting, siya magsasabi. Ano po? Yung kaurasan na alauna ang meeting, alauna magsasabi. Unless, emergency talaga. Dapat ang emergency na yung hospital. Huwag naman yung dahil nasa binyagan, sigurado namang meron yung invitation before, di ba? Ano po? So, vacancy, kapag bakante, nakalagay din po dyan. So, can be filled up by vote. Ano po, pwedeng pagbotohan yung natitira, yung pupunan. O kaya naman, kung may quorum pa, kung di ba kayo at 4 na lang ang natira, kung quorum pa, pwede pa i-diretsyo. Huwag nyo nang punan. Pero kung dahil kasi yung iba, nagpupuno siya ng isa pa, magdadagdag pa ulit ng isa, uuyanan yung absent, kasi hindi sila confident na sila lang ang magdidesisyon. So may mga ganun po. Pero kung okay na kayo sa 4, okay na yun. Pwede naman na. Tuloy yun na. Ngayon, kapag kunwari 5, nawala na yung isa, papargatan nyo. Kung ano yung term nung naiwan, yun din lang yung pupunan nun. Kung 1 year lang siya, kunwari na-register kayo ng April, nawala siya ng June, pinatan nyo. Ang term lang niya ay hanggang March, kung 1 year lang siya. Hanggang March lang siya. Kasi March ay mag-election na ulit. Ganun po yun. Hindi po yung kailan siya umalis, doon din siya. Yung pumalit, hanggang doon din siya. Hindi po. Kung ano yung term na iniwan, yun din yung pupunan. So, officers of the cooperative. So, ito yung sabi ko kanina, mag-e-elect ang board of director ng chairperson at vice chairperson. And then, meron nakabold dyan na no 2 or more persons with relationship up to 3rd civil degree consanguinity or affinity, nor shall any person engage in a business similar to the cooperative. So, sa appointed, hindi pwede mag-appoint ng manager kung anak siya ng POD. Inilagay na ano po. Inilagay na sa batas. Kasi nga, siguro dati, chairperson si asawa, ang babae ang treasurer, ang asawa. O, hindi kapag, ay, wala tayong pang-grocery, pumirma ka muna sa withdrawal slip. Elena, signatory. Yung dali, ginawang joint account yung account ng co-op eh. So, hanggat maaari huwag. Ano po, kaya hindi may iwasan, lalo na kung mga nakatira sa mga iisang pisa sa barangay. Ano po, naalala ko nung na-assign ako sa Infanta. Saan ka nakatira? Anong pangalan mo? Kasi kapag nakinig nila yung family name, di ba taga-gumihan yun? Ganon. Ibig sabihin yung pangalan nila, andun lang sa barangay na yun, isang pisa. Ay ganun po yung sa co-op, di ba? Mga nasa barangay, iisa yung family name. O kaya, yung pangitna, tsaka yung family name. So, iiwasan po natin ang
magkakamag-anak. Pero kung hindi maiiwasan, dapat may palisiya kayo doon. At saka, siguraduhin yung maganda ang internal control. Kasi nga po, kahit paanong bait na tao, paano kapag ibang tao na ang naging officer, tapos maluwag yung policy niyo? Ano po? So, ganun po talaga ang batas, pang-control. Ay, ma'am, ano po ba sa officers and POD? Yung POD at saka yung officers, hindi, ano po ba yan? Halimbawa, 5 POD plus yung officers. Hindi po ito, depende kung may Hindi po pwede. lahat. Halimbawa po, POD and manager. Ano po pwede magkamag-anak? Hindi pwede. Hindi pwede. Affinity, hanggang third nga po eh. The third talaga. O nga po, kasi barangay kayo. Pero dapat maayos po ang inyong internal control. Ano po? Kasi yung ano yan eh, yung integrity. Yung integrity po kasi yung pinag-uusapan ko. Basta sabihin nyo, may batas naman po kami doon. May batas naman po. Kaya lang talagang wala eh. Anong magagawa natin? Iisang-isa kami dito. Pero dapat po talaga, check and balance. Laging merong pang control. So, dito naman po, committees of cooperative. So, sabi dyan, the members of the audit and the election committee shall be elected. Ano po? So, dun sa una, ang mga committees daw po ay audit, election, mediation, conciliation, ethics, and other committees. Dun sa apat, ang iboboto ay yung dalawa lang, the audit and election committee. So, sabi dyan, the audit committee shall be directly accountable and responsible to the General Assembly. So, sino may alam kung ano yung sabihin ng audit? Taga-toos. Audit, taga-check. Taga-check kung tama ang dokumento o hindi. Hindi lang pera ang ino-audit ng audit committee. Pati governance and management. Ang BOD ba ay nagtatrabaho? Isipin nyo kung siya ay appointed ng BOD, kapag nakita ng audit committee na mali ang ginagawa ng BOD, tatanggalin siya. Diba? Kaya siya elected. Walang matatanggal sa audit committee kundi ang General Assembly. Kaya kung ano man ang nakita ng audit committee, yun ay pananagutan niya sa GA. Kaya kapag nakita niya na si BOD ay walang minutes of meeting, hindi nag-meeting, findings yun ng audit. So, kaya po siya ay elected. Ganun din po ang election committee. Kailangan nyo mapagtrabaho bilang inyong audit. So, yung pong i-report ninyo sa amin, meron kami governance and managed audit report at saka financial performance. Hindi nyo naman na kailangan gumawa ng checklist para dun sa sarili ninyong dahil meron ng CDA, yun ang i-report nyo sa amin. Kapag walang minutes of meeting ng BOD, ilagay nyo. Kapag sa part namin, kapag in-inspect namin, na-check namin yung dokumento ninyo, nilagay nyo ng yes na meron minutes of meeting ng BOD, pero pagdating sa opisina nyo, wala. Nagre-report kayo ng hindi tama sa amin. So, violation yun. Ano po, okay lang na magsagot kayo ng no kung yun ang totoo. Huwag lang kayo maglalagumag kasi kayo ng yes. Tapos yung po-opt-in nyo, pabulusok pababa. Ano po, kasi yung yes doon, completeness ng dokumento eh. Kapag kompleto ang dokumento nyo, yun ay kumikita ang po. So, yan po yung sa committees. Functions, responsibilities, training requirements. So, nasa Article 44. So, kaya kayo i-train, continuous training and education, kahit paulit-ulit. Ano po, kailangan po eh. Kailangan nating pag-aralan. Kasi hindi naman, itong dinidiscuss ko sa inyo, tinuturo ko sa inyo sa governance, sa fundamentals.
hindi nyo ito maisip-in sa sarili nyo na ngayon lang. Pagkatulog nyo bukas, wala na, limod nyo na yan. Pero malalaman na lang namin yan ay kapag nakapagkwento kayo na, ma'am, may nangyari sa co-op, tapos naalala ko yung sinabi mo. Nakita ko po sa RA 9520 na ganito. Ibig sabihin, nag-aaral talaga. Kaya dapat lagi kayo nag-aaral. Lagi tayo nag-aaral. So yan po, kailangan na yun, nagte-training. So, nakalagay din yan sa MC 2015 kung ano yung mga kailangan yung pag-aralan. So, nabanggit naman na kanina, di ba, yung needs nyo sa bookkeeping, financial management, internal control, governance and management. Alam ko, may leadership pa nga dun eh. So, leadership and values. Kasi nga, hindi madali magtayo ng co-op. Kasi ito'y negosyo. Ano po, negosyo po kasi ito. Dapat natin pinag-aaralan. Eh kung ayaw nyo mag-aaral, huwag na tayo mag-co-op. Opo. Kasi talagang hindi pwedeng yung alam lang natin. So, compensation. Walang sweldo pag hindi kumikita. Walang sweldo ang BOD pag hindi kumikita. Officers. Ano po. So, sabi dyan, nung unang, alam ko lang, kapag net loss, yung hindi kumikita, walang sweldo. Meron pa pala isa. Ang sabi dyan, kapag yung dividend rates or interest on share capital, ay yung rate niya, mababa sa inflation rate. Alam niyo yung inflation rate, yung lakas ng piso natin. Kapag mataas ang inflation rate, ano nangyayari sa presyo? Mahal ang bilihin. Sa bawat piso, kung tayo ay 6.8 nung last year, sa bawat piso, 6.68 centavos. 0.68. So, 0.68 Ang mahal totoong na. value ng piso ay 0.68 lang. Kasi 6.8 yung inflation rate. So, dapat mataas ang inyong dividend. So, tinitingnan namin yan sa financial statement, sa rate, Financial index. sa rate of, at saka po syempre, yung financial index ng, December, ilan yung So, tinitingnan pa rin namin yan. Kasi, hindi pwede yung sweldo ang BOD. Kasi may mga malalaking co-op na malalaking magbigay. Ano po? So, meron eh. 5,000 sila monthly. Halimbawa, nung panahon ng pandemic, Malaki. Wala ko nakikita na kasi yun, sir. Pero pag natin sa, pag tinignan ko yung interest on share capital versus dun sa inflation rate, mababa. Ano po? Kasi ang piso ay kumikita ng 6.8. 0.68 po ang totoong value niya pag gano'n. Ay kapag sa 100, 68 pesos lang. Yes po. Ganun po. Ang totoong value ng 100 pesos, kapag ay binili mo, 68 pesos na. So dapat, yung interest on share capital, kung 6.8, dapat mga 7.8 para ang POD. Yun ang goal nyo dapat. Dapat mataas ang rate ng... Kaya kapag mataas ang rate, ibig sabihin kumita ako. Right. Ang goal nyo talaga, ipakitain ng pera na ibinigay ninyo. Hindi nila eh. Kasi kayo nagbigay din kayo ng pera. Yun yan bro. Ano po? Kung may 100,000 kayo, dapat maka 80 pesos man lang yung 1,000 ninyo for this year. 80 pesos Yung 1,000 ibinigay nyo, dapat kumita siya ng 80 pesos. Okay na yun. O sige, pamasahin na lang dito sa Lucena, 40. Mahal 30. Ganun po. Next, removal. So all complaints, lahat ng reklamo ng pagtatanggal ng elected officer shall be filed with the Board of Directors. So ipapile siya sa BOD. And then, yung officer na inireklamo dapat ay pakikinggan. Hindi pwedeng tanggal ng tanggal. Kaya dapat may trabaho ang inyong ethics committee and the mediation conciliation. Ano po? So, sabi ko nga sa inyo, kung wala pa kami nun. So, magtanong lang kayo.
Ano pa baka meron tayo dito? Hanap tayo. Tapos ibigay nyo na sa ethics committee. Kasi, yung ganung papel, kapag meron na, i-adapt nyo na lang kung ano yung bagay sa inyo. Ano po? Para meron na. Para napag-aaralan na. So, ang elective officers ay matatanggal ng 3/4 votes of the regular members. Pwede naman matagal. O kaya naman, mag-resign na lang siya. wala nang botohang mangyayari. Parang hindi masaktan. Para ano. Parang hindi masaktan ang loob. Pero talaga sir, meron mga co-op na nagpapatawag talaga ng GE. So, address. Article 51, responsibilities and rights of and privileges of cooperative. Dapat may address. Postal address. Alam niyo naman ang postal address niya, no? Mahatira lang sila. Doon papadala ang letter, pero parang wala na tayong postman. Sa akin. Ano po? Parang wala na postman. LBC Ano pa ba? LBC po. Wala nang postal na yun. Pero doon na, hindi na binabahay-bahay. Hindi na. Dati, tanda ko doon may nagdadala sa amin ng letter ng ano eh. Anong tawag? Galing sa ibang bansa, mga ganyan. Koreo. Malaking bag. Post. Napalayo-layo Korea. Ngayon siguro wala na kasi nga madali na ang communication. Email ad na ngayon eh. Article 52. Books to be kept open. Ang mga libro na dapat nasa opisina, hindi nawawala. Ito po ay dapat laging available sa opisina. Bawal sa bahay ni chairman, bawal sa bahay ni manager, bawal sa bahay ni secretary. Wala pa opisina. Pero dapat naka-intact. Para pag kayo bibisitahin namin ng CDS2, naka-prepare lahat. Hindi pwedeng hiwa-hiwalay. Kaya nga kayo may secretary. Sino secretary dito? Dapat nasa inyo, sir, yung original na registration, original docs. Ano po, pero yun ay dapat yung original, hindi nyo dapat masyadong nilalabas palagi kapag wala pa kayong opisina. Kasi di ba sa PIR dapat naka-quadra, naka-post. Dapat meron pa kayong isang file na pwedeng ipakita sa members o kaya sa amin. Pero dapat yun ay mga certified true copy. Ano po? So ano mga nakalagay? A copy of this code. Copy ng 9520. Dapat may libro kayo din sa inyong opisina. Kahit na yun. Dapat meron. Nagbibigay po. I-print nyo na lang. Napiprint yan. A copy of the regulations of the authority, the memorandum circulars, i-print nyo na din. O kaya ilagay nyo sa USB. And then copy of articles of cooperation and bylaws. Yan. Ano po, kapag may pupunta sa inyong member, patingin ng articles and bylaws, dapat makikita. Hindi lang member, kami. Kapag kami bibisita, kapag si BIR ay bibisita, kapag sila bang ay bibisita, ano po, dapat meron kayong babasahin doon, naka-prepare. And then, a register of members. Register book, meron na? Meron. Nakalagay ang pangalan, gender, trabaho, kailan naging member, BOD resolution number. Importante po yan. The books of the minutes of meetings of General Assembly and Board of Directors. Hindi pwedeng itago. Bakit mga minutes? Alam niyo kahalagahan ng minutes? Doon ang gagaling ang resolution. At ang isang policy ay hinahango sa minutes of meeting. Ano po? Kapag may board resolution, ibig sabihin, nasa meeting siya. Inaprobahan. Ngayon, kapag wala, haka-haka. Hearsay. Opo. Kaya dapat intakan yung minutes of meeting. So, marunong na ba mag-secretary kapag may minutes pang meeting? Kaya na gumawa ng minutes of meeting? Yung hindi, paano kapag may mga hinanakit? Hindi nilalagay pa ba sa minutes of meeting yun? Hindi
Ganyan. Ihanda nyo na agad yung mga bagay na lalagyan ng board resolution. Ipagpatanggap. Ganyan dapat ng inyong chairperson, magpa-out of order. Out of order. Bawal umiyak dito. And then, share books were applicable. Ang share books ang nakalagay dyan, di ba, nag-subscription agreement. Nabayaran na lahat. Bayad na lahat ng subscription, yung nasa subscription, bayad na. Isusulat nyo na sa share and transfer book. Ibig sabihin yung nakasulat doon ay meron ng pag-aari. Sila na yung, ang share book po ay yun yung parang listahan sa Registry of Deeds. Listahan ng certificate ng lupa at saka yung certificate, yung title number, non-title. Yun ang share book. Opo, pagkatapos ng isang subscription agreement. Pero kapag may utang pa, huwag yung i-release. Ang share certificate nyo dapat ay kasi mahal ng titulo, kasing ganda ng titulo ng lupa. Hindi nabubura kahit nababasa. At ang pirma ay hindi nag-ghosting. Kasi po yun ay titulo ninyo. Pag-aari nyo sa co-op. Kung ang co-op ninyo ay katulad ng St. Jude, yung certificate tayo na magsasabi na ito ang pag-aari mo sa St. Jude. Patunan. Diba? Yun yung sinasabi din sa cooperative, yung ownership, yun ang masasabi ng ownership natin, na kahit tayo ay farmer, nakakapag-acquire tayo ng ownership. Meron tayong pag-aari. Eh kung nakabili ng katulad ng sino, nakabili sila ng hotel, ng lupa, meron kayo itong parte. I-reflected po yan doon sa PDS, sa personal data sheet natin. Awa. Sa ano? Sa SALN, sir? Sa SALN yung nakikita. Sa Statement of Assets and Liabilities. Network. Diba? Meron na tayong asset. Ang tanong doon ay, kumikita ba? Meron. Kaya dapat pakitain niyo yung co-op nyo para may ibenta nyo ng mahal. Diba? Next, financial statement. Bawal magtago ng financial statement. At isa lang dapat ang financial statement. Kung nalulugi. Ano po, dapat yan yung nakalabas at kita ng member. Simple pa lang naman po ang inyong FS ngayon. Hindi pa naman ganun kaano. Apo, sa financial statement. Dapat po may tatak or firma ng statement. Apo, accredited. Accredited po ng CDA. Apo. CPA talaga. CPA po talaga. Meron naman po tayo dito sa Quezon. Ang kailangan po ba talaga ay accredited din ng CDA, yung CPA? Accredited po dapat ng CDA at CPA. Hindi po yung basta-basta. Yung mobile. Meron na. Dapat lahat. Ano po lahat? Kahit micro eh. Kasi kahit micro, kasi ang BIR po ay hindi tumatanggap ng hindi CPA. Kaya po, dapat accredited. Pero sa first year po, pwedeng internal audit lang muna. Hindi yun po ng Ngayon, alam ko, maglalabas is 2024, lahat ng FS dapat accredited ng CPA ang SEA. CPA. Hindi na lahat natin kasi po, alam CPA na lang. micro, pwede CPA lang. Kasi yun ang CPA lang. sa amin. Pero kung magkakaroon ng panibagong ruling, sinama na po ang micro. Pero, May mga May pro bono naman po. Mga naghahanap ng mga CPA na accredited, ng CPA na pro bono, yung walang bayad. Ang hinahanap nila doon ay mga micro. Mga micro po ang ano. Micro, maliit lang.
Microchip. So yung pa, such other documents may be prescribed by law. So, CBIR, dapat naka-display. Business permit. Ano pa? Yung sa mayor's office ng mga requirement, ano po? Sanitary, kung kailangan. Fire. Ano po? So, madami. Kung ano yung requirements, dapat sumusunod. So, the accountant or the bookkeeper of the cooperative shall be responsible in the maintenance of the cooperative in accordance with generally accepted accounting practices. So, nakaano po tayo sa PFRM, kung ano yung practice ng mga CPA, doon din tayo nakapattern. The audit committee shall be responsible for continuous, tuloy-tuloy, at periodic. Kapag sinabing periodic, meron kayong regular time kung kailan nag-audit. Hindi isang beses lang. Sa isang taon. May nakaset tayo. Quarterly, pwede po. O kaya isang dalawang beses isang taon. Meron ba dito audit committee? Hindi ka baga? So dapat po, ino-audit ko na sila. I-audit nyo na po ma'am, bago mag-end ng Hindi ba ikaw yung... Meron tayong, Hindi pala si Ate. meron tayong template sa CDA website. Ano po, kahit i-check mo na. Kapag may no, ma'am, anong gagawin kapag may no? O ano ba ang nawawala? Minutes of meeting po. Nag-meeting ba sila? So, mag-meeting, gumawa ng meeting, yung secretary kasi gumagawa ng minutes, i-recommend nyo rin po kung sino yung kailangan magtrabaho dun sa meeting. Apa, yung merong, tsaka po, governance and management. Search nyo na. And then, sabi po dyan, the true and correct condition of the co-op. Ano po dapat ay true and correct? Kapag naghanap si auditor, kunwari, merong, sabi share capital. May member na pumasok. Bakit maliit yung share capital ko? So, ang titingnan ay yung resibo. Ano po? Tapos ipa-check sa audit. Ito po yung number ng resibo nakalabas. Iba po yung pangalan. So, ganun po. Dapat ay nag-audit. Kapag nag-audit, tinitrace. May traceability. Nasa ledger. Kaya naging member. Dapat nasa ledger. Opo. Tuwing kailan updated ang inyong book of accounts. O kapag hindi updated, ibig sabihin hindi nasusulat ang inyong bookkeeper. O bakit hindi nasusulat ang bookkeeper? Wala naman po kasi sweldo. Pwede naman kasi weekly, di ba?